si Mr. Melakino at ito ang Motorsiklo News Talk Show. Pag-uusapan natin ngayon mga sikloistas ang Suzuki Media Launch dito po sa may Pasay City. At doon po ay nireveal ang tatlong modelo na bagong-bago para po sa ating bagong market. Meron tayong Suzuki Triple Threat. Kumbaga, naglabas sila ng tatlong klase ng motorsiklo para po maipakita po natin yan. Sit back, relax, and enjoy the show! Mga sikloistas, ako nga pala si Mr. Melakino at nandito tayo ngayon sa launching or media launch ng Suzuki's Triple Threat. Kasama po natin ngayon ang Marketing Manager of Suzuki Philippines, walang iba kundi si Sir Monching. Sir Monch, magandang lalaki po kayo. Mas magandang lalaki ka sa akin, Mel. Yan. Sir, nag-launch po tayo ng tatlong unit ng Suzuki motorcycles. So, namely, ano-ano po itong tatlong to? So, meron tayong bagong tatlong produkto ngayon from Suzuki. Meron tayong isang scooter, that is the Address. At meron tayong dalawang backbone models. Isa for solo riding, that's Gixxer. At isang business model, yun yung AX4. Yan. So, nakita natin, sir, parang you completely cover it na. Meron tayong pang scooter, meron tayong pang backbone na sports, at meron din tayong panghanap buhay para sa ating mga katoda. Sir, tell me about something dun sa mga marketing activities na pwedeng maganap sa mga darating na buwan, sa week, o itong darating na araw. Okay, definitely, ang pinakaunang mangyayari niyan in the next coming months, we will be very active sa pagkakaroon ng TODA Invasion. So makikita nyo ngayon yung AX4 going into the different provinces na highly dominated na mga katoda natin. So makikita nila yan, mayroon tayong test ride, product information at maraming activities. Now, for the scooter category naman, we will be visiting different campuses. Dahil alam mo naman, ang scooter natin, ang main market niyan are the students and the college students. So you will see us positioning this in different campuses all over the Philippines. Now for the Gixxer, special activity rides and with the club members that we have for them to be able to experience the yung ganda ng ride ng Gixxer. So napansin natin mostly maraming mga underbone riders, no? So ngayon parang ito ba yung parang itatawid natin yung mga underbone riders going to the backbone, which is the Gixxer is the flagship. Yes, Gixxer definitely is that step from the underbone category for those who are already wanting to try a backbone this time. So this is the next step after the underbone segment. And for those who are already into the backbone category na matagal na yung mga suki natin sa mga Thunder Days natin. So this is a brand new option for them now. Right. So sir, any announcements sa nila makikita? Do we have a website, Facebook? Saan po natin sila pwedeng invite? Okay. You can check out the new models of Suzuki by visiting www.suzuki.com.ph. And we will be making a lot of announcements also on our Facebook page that Suzuki Bikers Fed. So lahat yung mangyayari na activities ng Suzuki, naka-announce yan dyan to keep you everybody posted and updated. Yun, so maraming salamat po, Sir Monch. Mga sikloistas, kasama po natin ang Service Head of Suzuki Philippines. Walang iba ang pinakagwapo, the debonair, the dashing, Mr. Vic Nanyaska. Magandang lalaki po kayo, Papa Vic. Maraming salamat, Mel. Ayan. Papa Vic, bigyan nyo nga kami ng bagong history kasi naglabas tayo ng AX4. No? Itong AX4 nasa likuran po namin is the newest motorcycle for business model. Ayan, ano po yung naging history ng X4? Kaya siya tinawag na AX4 is a Advanced X4. Okay. Remember, Mel, 80s, lumabas ang ating X4. Ang X4 is a 2-stroke engine. Yes, 5-speed so, yes, 5-speed gear. So, ang AX4 is also a 5-speed. But, advanced. Because 4-stroke engine and yung power ni X4 dati na hari ng karsada is na-maintain din itong Advanced X4 na tinatawag natin sa ngayon, yung aming bagong produkto. Okay, so nauuso ngayon yung mga fuel injection. Ito bang AX4 is fuel injected or carburetor type pa rin? Sa carburetor type, ang carburetor niya is sa Mikuni BM20 carburetor. So, hindi po ito yung other
carburetor na sinasabing may mini-maintenance. So ito is a low-maintenance carburetor. So halos sa hawig din sa one. Pero mas advanced pa rin siya. Kaya siya tinawag na AX4. Okay, so kuya, ilang cubic centimeter po ang AX4? Ilang cc? Isang actual cc niya is 150 cc ang kanyang engine. So the 5-speed, and ang kagandahan po dito ay ang kanyang engine ay equipped with engine balancer for less vibration. So kung may engine balancer mga siklistas, ibig sabihin hindi ho masyadong matagtag, hindi nanginginig, walang vibration. Pagka solo, pwede gamitin, pag gagamitin pang sidecar, ano po yung kasama dun sa package niya? So ang AX4, ito ay may kasamang TODA kit na tinatawag. Once po na ang customer maglagay o kabitan niya ng sidecar, itong AX4, pwede niya pong gamitin o ilagay sa motor yung mga TODA kit na tinatawag. Ito po yung TODA kit na bracket. Doon po iwe-welding yung mga sidecar attachment. So kaya po 100% po na pre-welding o welding-less itong AX4. Kasi po alam natin na pag nag-welding tayo is humihina po ang bakal. So ito pong AX4 is hindi po siya kailangang weldingan directly to the frame. So meron po siyang kasamang TODA kit na once po na bumili kayo ng AX4. Yan. So maraming po salamat Sir Vic Danyaska, the service head. Maraming salamat din Mel at mabuhay ka. Mabuhay din po tayo lahat. Kasama po natin mga kaibigan ang walang iba kundi si Mr. Normio Mojica, ang aking ninong. Ayan. Sir Boying, magandang lalaki kayo, sir. Hi, men. Basta. Okay lang po. Sir, question po namin, ano po yung nakikita nyong may tutulong na itong tatlong bagong unit natin ng Suzuki sa market share, na current market share ng Suzuki Philippines? Okay. Well, actually, based on the report of MDBPA for the first half of 2015, the market actually shrunk by 3%. But there are only two companies that posted a positive growth, no? And one of those is Suzuki. Suzuki was able to post a 10% growth compared last year. Now, with these three new models that we just introduced, we are very confident that it will definitely increase the market share of Suzuki. And with the present situation right now, without these three models, seems like the target is already achievable. So hopefully the target of 15% for this year is really realizable. Yeah. So there you have it, Mr. Normio Mojica, one of the Suzuki's big wigs and the brain or the think tank of Suzuki Philippines. Maraming salamat, sir. Congratulations. Thank you, man. Sikluistas, kasama po natin ngayon ang President of Suzuki Philippines, walang iba kundi si Mr. Hiroshi Suzuki. Good afternoon, Mr. Hiroshi. Yes, maybe you can invite all the Sikluistas out there to check out the new models of Suzuki motorcycles. Secolista, check out Suzuki 3 new model. Available now. Right. Yay! Right. Thank you very much. Thank you very much. So mga sikustas, nakita po natin yung tatlong bagong Suzuki models na ipinalabas po ngayon ng Suzuki Philippines. At ito nga po ay tinawag nilang Suzuki Triple Threat. Para po sa mga riders na gustong umakyat ng underbone to backbone, na ipakita na po nila ang Gixxer 150. Kasama rin po sa mga gustong magtrabaho, yung mga business model nila, gusto lang palitan yung kanilang mga tricycles, meron naman silang Suzuki AX4. At syempre, para sa mga estudyante na mahilig lang bumiyahe or kailangan nila ng service para sa kanilang pagpasok, nandiyan naman ang Suzuki address. So yan po ang tatlong Suzuki motorcycles para sa kanilang Suzuki Triple Threat, which is also a triple treat. So Sikluistas, sa susunod nating episode, tingnan natin kung ano yung mga susunod nating ipapakita namin sa inyo. So muli po, ako si Mr. Mel Aquino, at ito ang Motorsiklo News Talk Show. Yee!